Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa, isa ng ganap na bagyo at pinangalanang Goring. City at provincial bus operators hihilingin na rin ang dagdag pasahe ayon sa LTFRB. Epekto sa ekonomiya ng fare hike pinag-aaralan ng NEDA. Higit 800 persons deprived of liberty o PDLs pinalayan ng Bureau of Corrections ngayong araw. Final line-up ng Gilas Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup inilabas na. Mga manlalaro mula sa bansang Lithuania at China dumating na sa Pilipinas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 24, 2023 at una sa mga balita ngayon tanghali. Karamihan umano sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno ay re-resolba sa problema sa pagbaha sa bansa. Ayon sa National Economic Development Authority, ito ang kabilang sa prioridad na ma-resolba ng pamahalaan kaya patuloy na isinusulong ang mga malalaking proyekto. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Layo ng karamihan ng infrastructure projects ay matugunan ng problema sa pagbaha sa bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority Director General and Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, 71 sa infrastructure projects na nagkakahalaga ng 4.11 trillion pesos ay patuloy na ipinatutupad. Many of these projects actually are meant to address the perennial flooding issues, no? If you go in the list of the IFPs, many of these are related to water management and related projects or infrastructure projects that address flooding and access to reliable water supply. Aabot sa 194 infrastructure flagship projects ang inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa NEDA, mayorya sa mga proyekto na ito ay para sa physical connectivity at water resources. Kabilang na rito ang irigasyon, water supply at flood management. By ensuring the efficient implementation of high-impact infrastructure projects, the Marcos administration aims to get the job done. We will enhance connectivity, reduce the cost of doing business, promote the creation of high-quality jobs, and ultimately reduce poverty sustainably to improve the lives of every Filipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hahawakan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang produksyon ng Digital National ID ayon sa NEDA. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, itutuloy pa rin ng Philippine Statistics Authority ang paggawa ng mga physical national ID, habang ang DICT naman ang mga ngasiwa sa digital version ng national ID. Dahil dito, inaasahan ng NEDA na magkakaroon na ng Digital National ID ang lahat ng mga Pilipino bago matapos ang taon. Base sa datos ng PSA as of May 2023, mayroon ng mahigit sa 65 million physical at e-file IDs ang naipamamahagi na sa buong bansa. Naniniwala ang National Economic Development Authority na posible pa ring maabot ang target na ibaba sa 20 pesos ang per kilo ng bigas. Gayunman, hindi nagbigay ng timeline ang kalihim ng NEDA kung kailan ito posibleng mangyari. Nauna nang sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilia na malabo pang maisakatuparan na ibaba sa 20 pesos ang per kilo ng bigas sa susunod na 2 taon. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan upang abatan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Inihayag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na plano na ring maghain ng fare hike petition ng mga bus operators sa susunod na linggo. Ang mga petisyon naman para sa dagdag pasahe sa mga jeep ay didinggin sa ikalawang linggo ng Setyembre. Ang detalye sa report ni JP Nunez.
May plano na ring maghain ng petisyon para sa taas pasahe ang mga city at provincial bus operators dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, nakausap na niya ang mga ito kahapon at sa susunod na linggo maghahain ng petisyon. May nakaamba na rin silang petisyon na ihahain po sa ating opisina sa susunod na linggo at sila rin po ay hihingi ng fare increase. Dahil wala pang formal na petisyon, hindi muna inihayag ni Chairman Guadis kung magkano ang taas pasaheng hihingin ng mga bus operators. Nauna nang nakapaghain ng fare hike petition ang ilang mga transport group. Kabilang dito ang naunang 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeep, gayon din ang 5 pisong taas pasahe kung saan ang piso ay provisional fare increase. Habang ang mga taxi operators naman ay humihiling din na itaas sa 70 pesos ang flag down rate mula sa kasalukuyang 40 pesos. Ayon sa LTFRB, sa susunod na Martes ay magpupulong ang board para pag-usapan kung aaprubahan ang pisong provisional fare increase. Habang sa September 12 naman magkakaroon ng formal na pagdinig sa mga petisyon para sa taas pasahe sa jeep. Ipinaliwanag naman ng LTFRB na mahabang proseso ang pag-aproba sa mga hiling na dagdag pasahe dahil kinakailangan pa nitong dumaan sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pangunahin na ang National Economic and Development Authority o NEDA para masuri kung magkakaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya. Katapos po namin mabalangkas ito, iaakyat po namin yung desisyon namin or kukonsulta pa ho kami sa National Economic Development Authority. Bakit po? Sa bawat pagtaas po ng ating pamasahe ay inaapektuhan po nito ang ekonomiya na posibleng magkaroon po tayo ng inflation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan pa ng National Economic Development Authority o NEDA ang posibleng maging epekto sa ekonomiya ng panukalang itaas ang minimum na pasahe sa mga pampasaherong jeep. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kinakailangan itong mai-assess ng mabuti upang tiyaking na hindi nito maapektuhan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ire-review ng kalihim ang petisyong inihain ng ilang transport groups, kabilang na ang hirit na 5 pisong dagdag pasahe at karagdagang piso para sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Bukod dito, ibabatay rin ng NEDA ang kanilang magiging assessment depende sa magiging evaluation ng iba pang transport agencies. Sumala ngayong araw sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang budget ng Department of Labor and Employment para sa taong 2024. Sa susunod na taon, aabot sa mahigit 40 billion pesos ang proposed budget ng DOLE na mas mababa kumpara ngayong 2023. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang balita mula kay JP Nunez live. JP, bakit natapyasan ang pondo ng DOLE para sa susunod na taon? Aga, may mga opisina ng Department of Labor and Employment o DOLE ang nabawasan na ang pondo para sa 2024. Kabilang dito yung Office of the Secretary, yung Opisina ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at yung National Wages and Productivity Commission. Mula sa 47 billion pesos na naaprobahang budget na nakasaad sa General Appropriations Act of 2023, naging 40 billion pesos na lang mahigit ang panukalang budget ng DOLE para sa 2024. Natapyasan ito ng 7 billion pesos na mas mababa ng 14.9% kumpara ngayong 2023. Isa pa sa tinalakay sa budget deliberation sa Kamara ngayong araw ay yung pagkakaroon ng sapat na living wage o yung sapat na sahod para mabuhay ang isang pamilya. Ito yung naging tanong ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Naniniwala ang mambabatas na masyadong mababa pa ang minimum wage sa ngayon na inaprubahan ng DOLE kaya dapat anyang itaas ito. Ang sagot naman ng DOLE, may mga intervention na silang ginagawa para maabot ang tinatawag na living wage.
at may sinusunod silang roadmap. Ayon sa kalihim, kailangan anya na makalikha pa ang pamahalaan ng mga oportunidad para mapataas ang sahod. Iginiit pa ng DOLE na hindi nila nagbibingi-bingihan ang ahensya sa mga petisyon ng wage hike sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nanghihingi din ito ng panahon upang pag-aralan pa at dinggin ang hinaing ng labor sector para madesisyonan ang mga hinaing ng pagtaas ng sahod. Sa ngayon aga, patuloy pa yung pagtalakay ng Committee on Appropriations upang himayin ang panukalang pondo ng DOLE at nakaantabay tayo dun sa mga mapag-uusapan pa dito sa budget deliberation. Yan muna ang ating latest live mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Aga. JP, natalakay ba sa pagdinig kung ano yung plano ng DOLE para mapataas yung bilang ng mga may trabaho sa bansa? Aga, sa ngayon, meron pang mga kongresista na nagtatanong doon sa Department of Labor and Employment at maaaring isa yan doon sa mabanggit. Taabangan natin kung ano pa yung plano dyan ng Department of Labor and Employment. Aga? At patungkol dito sa pondo, JP, saan gagamitin o saan ilalaan ng DOLE yung pinakamalaking bahagi ng hinihingi nilang pondo? Sa ngayon, Aga, tungkol pa rin doon sa pagpaparami ng trabaho yung paglalaanan ng pondo ng DOLE na dito sa kanilang panukalang batas sa 2024. Aga? Alright. Maraming salamat, JP Nunez. Inilabas na kahapon ang final lineup ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Basketball World Cup. Sumabak naman agad sa pag-eensayo sa Araneta Coliseum ang national basketball team ng Italy pagdating sa Pilipinas. Narito ang report ni Rina Villamor, Kamara. Italy dumating na sa ating bansa. Mataas ang kanilang moral matapos manalo kontra sa New Zealand sa FIBA Solidarity Cup sa bansang China noong nakaraang Lunes. Kanila ngang makakatunggali ang mga bansang Angola, Dominican Republic at ang ating Gilas Pilipinas sa pagsisimula ng 2023 FIBA World Cup sa darating na Biyernes. Papangunahan ni Coach Gianmarco Poseco ang kanilang kupunan na kilala din bilang Azzurri. Sa kanilang ensayo sa Smart Araneta Coliseum, nagkaroon sila ng mga scrimmages at inayos ang kanilang shooting para mas maging consistent sa kanilang mga laro. Halos 2 oras nagtagal ang kanilang ensayo na gagawin nila araw-araw hanggang magsimula ang laro sa darating na Biyernes. Sinabi ng kanilang head coach na aming nakausap na 2 sa kanilang manlalaro ang hindi nakasama sa bansa, sina Darius Thompson at si NBAer Danilo Gallinari dahil sa kanyang natamong ACL injury kamakailan. Subalit masayang balita naman ang presensya ni Utah Jazz forward Simon Fontecchio na sasali para sa mga Italiano, pati na rin si EuroLeague superstar Nicolo Melli. Ang kanilang team captain na si Luigi Datome nagpahayag ng kanyang aasahan mula sa kupunan. We can expect a team very hungry, humble, but willing to play good basketball with enthusiasm, togetherness, and willing to have fun for sure. Si Simon Fontecchio excited na magmakaharap si Jordan Clarkson na kanyang teammate sa Utah Jazz. It's gonna be fun. I love JC. He's a great guy. I know here he's like a legend, a rock star. So I can't wait to see him on the court. I can't wait to see how the people is gonna cheer for him. I know Philippines are very huge fan of him. Si Coach Poseco na fan ni Senator Manny Pacquiao excited na rin sa mga laro. We won last 7 games, so of course my players are in shape and they build a really good chemistry. They fight whenever they have to fight. They love to stay together. They love each other. They love my staff. They are amazing. So we show to our country that that everybody can dream, to achieve something good. But then everybody knows in sport, especially right now in basketball, that in the World Championship, that there are many teams that get a really good roster. And so
everything can happen. Nanalo ang Italy sa 7 friendly games bago pa man ang World Cup na ginanap sa China noong Lunes, kung saan nakaharap nila mga bansang Turkey, China, Serbia, Greece, Puerto Rico, Brazil at New Zealand. Haharapin ng mga Italyano ang Angola sa opening day sa August 25 sa Philippine Arena. Nasusundan ang laban kontra Dominican Republic sa August 27 at tatapusin ang kanilang group phase sa paghaharap nila ng Gilas Pilipinas sa August 29. Samantala, kalalabas lang din ang 12-man roster ng Gilas Pilipinas kung saan kabilang dito sina Jordan Clarkson, Kai Soto, White Ramos, Junmar Fajardo, Scotty Thompson, AJ Edu, Japet Aguilar, Jamie Malonzo, Kiefer Ravenna, Renz Abando, Roger Pogoy at CJ Perez. Rina Villamor Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na rin sa bansa kahapon ang ilan pang mga koponan na kalahok sa FIBA World Cup 2023. Kabilang narito ang Team Lithuania na kinabibilangan ng 2 NBA players na sina Jonas Valanciunas ng New Orleans Pelicans at Azuolas Tubelis ng Philadelphia 76ers. Nasa bansa na rin ang koponan ng China kasama ang kanilang naturalized player na si Kyle Anderson o Lee Kayer ng NBA Minnesota Timberwolves. Kasabay nito, dumating na rin ang koponan ng South Sudan kasama ang Team B ng China. Gaganapin ang opening ceremony ng FIBA World Cup bukas, August 25, 2023 sa MOA Arena, Pasay City at Philippine Arena, Bulacan. Pagkatapos nito ay pangungunahan ng 2 lugar ang Group A, B, C at D na maglalaro sa August 26 hanggang September 3. Matatapos naman ang final phase sa MOA Arena sa September 5 at 10, 2023. Ipinagbabawal ng pamunuan ng Philippine National Police ang pakikipag-selfie ng mga pulis na naka-duty sa venue ng mga palaro sa mga manlalaro ng FIBA World Cup. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, dapat na nakatutok ang mga ito sa pagbabantay ng seguridad. Naritong report ni Leia Ilagan. Mahigpit ang bilin ng Philippine National Police sa mga tauhan nito sa ground na siguruhin ang kaligtasan ng mga manlalaro sa FIBA World Cup. Maging ang venue at billeting ng mga ito ay maayos ding ipinasisecure ng pamunuan ng PNP. Kaya naman, ngayon pa lamang ay nagpaalala na ang PNP sa mga tauhan nito na bawal ang pakikipag-selfie sa mga FIBA players. Bagamat kahit police po ay mga fan din po yan ng mga basketball players po, especially yung mga NBA players po. Pero sana po ay we learn from our mistakes and lapses before na nakakalimutan natin na ang primary purpose po natin kung bakit tayo nagdi-deploy ng PNP ay para masiguro yung seguridad at kaligtasan ng mga players. We will continually reminding our personnel to refrain from making selfies dun sa ating mga familiar faces po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na susundin ng mga pulis ang nais ng organizing committee kung magpapatupad ang mga ito ng mas mahigpit na seguridad. Sana po ay maintindihan kung mag-i-implement po ng tighter security yung organizing committee, katuwang po yung ibang mga security forces para po masiguro to po na walang magiging problema at magiging security concern po, especially during the games and after the games po. Dagdag ni Colonel Fajardo, sa ngayon, patuloy pa rin ang contingency planning ng PNP para sa opening bukas ng FIBA World Cup. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng pagpupulong sa Campo Crame ang Interagency Committee para sa seguridad na ipatutupad sa idaraos na FIBA Basketball World Cup 2023 na magsisimula bukas. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano na yung mga napag-usapan sa interagency meeting at ilang mga tauhan ng PNP yung itatalaga para sa seguridad sa FIBA World Cup?
Magandang tanghali sa iyo, Aga. Pinag-usapan nga dyan ang security hindi lamang para sa mga players kundi pati na rin ang seguridad sa mga venue na pagdarausan ng laro. Ganun din ang mga billeting area ng mga manlalaro. Sinabi ni PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Michael Jandubia na tumata yung overall supervisor ng FBWC 2023. Kasama sa kanilang prioridad ang crowd management, emergency response, traffic control at pagpapatupad ng public health measures. Aniya, napakahalaga ng solidong security strategy para maging maayos ang pagdaraos ng FIBA. Pagkakataon kasi na rin ito para maipamalas ang kakayahan ng bansa sa pagdaraos ng isang world-class event. Base Aga sa tala ng PNP, 2,589 na pulis ang itatalaga dyan mula sa National Capital Region. Naman ang manggagaling sa Police Regional Office 3 at 2,904 na mga force multiplier. Mula naman sa iba't ibang ahensya ang gagamiting pwersa para sa seguridad ng FIBA. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Samantala, muling masasaksihan ngayong araw ang exciting game sa UNTV Volleyball League na gaganapin sa Apaco Arena, Maynila. Magtutuo sa first game ang DFA Emissaries at Judiciary Justice Servers 1:00 ng hapon. Susundan ito ng bakbakan ng PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunners 3:00 ng hapon. Habang ang sagupaan naman ng Senate Lady Defenders at Ombudsman Graft Busters ang main game ng 5:00 ng hapon. May tig-isang panalo na ang AFP, PNP at Ombudsman sa ngayon. Mapapanood pa rin ang live sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue ang triple header games ng UVL. Pinasinungalingan ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea ang pahayag ni Chinese Ambassador Huang Xilian na pinayagan ng Chinese Coast Guard vessel ang mga barko ng Pilipinas sa huling rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Bagamat muling pinigilan ng Chinese Coast Guard ang ROAR mission, matagumpay na naihatid ang kinakailangang mga supply sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Muling pinabulaanan ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea ang pahayag ng Chinese Embassy na pinayagan ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa huling rotational and resupply mission noong Martes sa Ayungin Shoal. Sa pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian, sinabi nito na kailanman ay wala umanong naging problema sa pagpapadala ng humanitarian supply ng PCG dahil pinapayagan nila ito. Ang problema aniya ang pagpapadala umano ng construction materials doon. What I want to emphasize is that there has never been problem with the delivery of humanitarian supplies because there is a special arrangement for such. Sir, can you tell us what special arrangement is? And the problem was with the transportation of large scale of building materials. Pero ayon kay Commodore J. Tariela, muling pinigilan ng mga Chinese vessel ang mga barko sa panibagong rotational and resupply mission nitong Martes. Hindi rin daw kailangang humingi ng pahintulot ng mga barko ng Pilipinas sa China para makapasok sa Ayungin Shoal dahil malinaw na teritoryo ito ng Pilipinas at nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang ating supply boats, ang Philippine Coast Guard vessels, ay tahasan pa rin hinarang ng mga China Coast Guard vessels at ng kanilang Chinese Maritime Militia. It's not true na pinayagan nila ito. At the same time, let me once again stress, there's no reason for us to ask permission from them. These waters falls within the exclusive economic zone of the Philippines. Ayon pa kay Tariela, hindi rin natin kailangang magpaliwanag sa kanila kung ano ang supply na dadalhin natin sa BRP Sierra Madre na nakaimpil doon.
2.5 nautical miles bago tuluyang marating ang Ayungin Shoal. 4 na barko ng Chinese Coast Guard at 4 na Chinese Maritime Militia ang sumalubong sa 2 barko ng Philippine Coast Guard at supply boat ng Armed Forces of the Philippines. Kung makikita mo sa video na pinapakita natin ngayon sa screen, no, ang China Coast Guard ay hinaharangan ang Philippine Coast Guard vessel na makadiretso patungo sa Ayungin Shoal at ito yung 2 pilada ng barko, and then sa malayo-layo pa, kung makalagpas tayo dito, haharangan ulit tayo ng pangatlo pa. Muling tinangkang harangin at iharas ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa bunganga pa lang ng Ayungin. Gaya ng dati, nagsagawa ng dangerous maneuvers ang mga ito para pigilang makapasok sa Ayungin ang mga barko ng Pilipinas. Nag-execute po sila ng different ways, no, for the Philippine Coast Guard vessel to be separated from the supply boats so that they can be able to prevent the supply boats from entering the shoal, no. At ito pong supply boats na to ang may dala ng supply ng ating mga sundalo. Gayunpaman, matagumpay na nakapasok ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, maliit man ang tagumpay na ito para sa mga Pilipino, pero nagpapakita ito ng ating paninindigang protektahan ang soberenya ng bansa. Dito ay pinapakita natin ang ating katatagan, ang ating pagkakaisa bilang isang bansa na isulong ang tama at ang nararapat para sa hindi lang para sa ating kapakanan ng mga ating mga Pilipino, kundi na rin para sa international order na sinasabi. Because what we are actually promoting here is not just our sovereign rights, but of course the implementation of a very important convention, which is the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara na ng mababang kapulungan ng Kongreso na bakante ang posisyon ng kinatawan ng 3 distrito ng Negros Oriental matapos patalsikin sa Kamara si dating Congressman Arnie Teves. Iniutos na rin ng Kamara sa Commission on Elections o COMELEC na magdaos ng special elections para punan ang bakanteng posisyon. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laujanco na maaari pa nilang magamit ang kanilang mga lumang vote counting machines o VCMs. Ito ay kung isasagawa na ang special election sa 3rd District ng Negros Oriental para punan ang naiwang pwesto ni expelled Congressman Arnie Teves. Ayon pa sa COMELEC, kakailanganin nila ang 30 hanggang 40 million pesos na budget. Tingin po namin din, mas magiging epektibo kung iwalay po natin gagawin ito at kapareho po ng isinagawa natin doon sa Cavite. Kung sa Cavite po, pareho rin po yan, legislative district din, ay nag-automated elections tayo, mukhang mas nararapat din po na kapareho rin ganun ang gawin natin. Pebrero nitong taon ay nakapagsagawa na ng automated special elections sa 7th Legislative District ng Cavite ang COMELEC matapos maitalaga sa Secretary Crispin Rimulya sa Department of Justice. Pero nilinaw ng komisyon na hindi nakakayanin kung isasabay ang special election sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa darating na Oktubre. Bukod sa wala ng sapat na panahon para sa paghahanda, wala ring pondo para rito. At katuwang po nito, syempre po yung paglalaan po ng sapat na pondo para po magawa natin ng special elections po. At ang sabi nga po ni Chairman Garcia, kung matutuloy po ng formal na kahilingan ng House of Representatives, nakikinig po kami na kung pwede wag po isabay sa October, kundi gawin po natin ito sa December para po makapag-concentrate tayo itong October sa barangay and SK elections. Batay sa datos ng COMELEC, mahigit 300,000 ang regular registered voters at 104,468 naman para sa SK sa 3rd District ng Negros Oriental. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ilipat ang lugar ng botohan sa 14 na mga barangay sa lalawigan ng Albay na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa Provincial Election Supervisor, bahagi ito ng inihanda nilang contingency plan para sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections sa Oktubre dahil sa patuloy na mataas na aktibidad ng bulkan. Narito ang report ni Jerry Galicia.
Planong ilipat ng Commission on Elections ang polling precincts ng mga botante na ang mga eskwelahan ay nasasakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Busod ng patuloy na mataas na aktibidad ng bulkang Mayon sa Albay at kung mananatili pa din na nasa evacuation center ang mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Kabilang sa mga ililipat ang presinto sa Calbayog Elementary School sa Malilipot, Albay at Magapo Elementary School sa Tabaco City. Nagsumiti na ng contingency measures ang opisina ng Provincial Election Supervisor ng Albay sa Comelec and Bank upang maaprubahan ang planong paglilipat ng lugar ng botohan. Way back June 8 nang nagsimula ang Level 3 na declaration, pinagawa na kami ng mga contingency measures ng aming Regional Election Director which we have already submitted for the NBank for its consideration. So, halimbawa po, Calbayog Elementary School, located po yan sa within 6-kilometer danger zone. So, linipat na po namin yan dun sa San Jose Elementary School. Kung saan po nag-evacuation. Ang mga botante naman na nakatala sa Magapo Elementary School ay ililipat naman sa San Antonio Elementary School sa Tabaco City. Sa datos ng Comelec, mahigit 26,000 mga botante mula sa mga lugar na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon ang posibleng mabago ang lugar kung saan sila boboto sa darating na barangay at SK election sa Oktubre. Kasama dyan ang 4 na barangay sa Kamalig, 4 sa Daraga, 1 sa Ginubatan, 3 sa Malilipot at 2 naman sa Tabaco City. Lahat ng mga within 6-kilometer danger zone, meron na po silang na-located ang mga schools. Meron na po silang alternative na polling voting center. Nakikipag-ugnayan na din ang Comelec sa DepEd para magamit na alternatibong polling place ang mga silid-aralan sa secondary schools. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police sa Albay na sapat ang kanilang tauhan para magbantay sa seguridad ng halalan sa darating na Oktubre. May listahan na rin ang areas of concern na sinumite ang PNP para mapag-aralan ito ng poll body. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpalaya ng mga person deprived of liberty o PDL ang Bureau of Corrections kaninang umaga. Galing ang mga ito mula sa iba't ibang bilangguan at penal farms sa buong bansa. Mula sa Muntinlupa City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ilan itong mga pinalayang PDLs ngayong araw? Aga, batay sa datos na ibinigay ng Bureau of Corrections o BUCOR, ito ay 880 at nanggagaling nga ito aga mula sa iba't ibang mga correctional institutions sa Pilipinas tulad sa Davao Prison and Penal Farm, sa San Ramon Prison and Penal Farm dyan sa Zamboanga City at mayroon din sa Iwahig dyan sa Palawan. Pinakamarami sa mga pinalaya ay mula sa New Bilibid Prison o NBP na nasa 374, Davao Prison and Penal Farm na nasa 196 at mayroon din sa Leyte Regional Prison na nasa 101. Mayroon sa mga ito aga ay napalaya dahil nabigyan sila ng parole, naakwit o napawalang sala, natapos na ang kanilang sentensya. Ang iba naman ay napadali ang paglaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA, bunsod ng kanilang mabuting pag-uugali na ipinakita habang nasa loob ng correctional institution. Ayon sa BUCOR, ito na yung pinakamarami nilang naipalaya sa taong ito. Yung lahat, 880. Oo. Yung mga 187, yung sa ano yan, Bilibid, yung breakdown yan. Umaasa naman ang pamahalaan na sa paglaya ng mga ito ay hindi na sila muling gagawa pa ng krimen. Target din ng gobyerno na maasikaso ng mabilis ang paglaya ng mga PDL na karapat-dapat ng lumaya sa layong mabawasan ang sobrang siksikan sa mga bilangguan sa Pilipinas. Katuwang ng BUCOR para maayos ang mga record ng mga bilanggo ang Public Attorney's Office o PAO. Samantalang aga inihayag naman ni BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na batay sa ginawang pag-aaral na ang UP Forensic na kumpirma na walang buto ng tao na nakuha sa mga septic tank sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Kaya naman ayon kay Katapang, tapos na ang isyu sa sinasabing mass grave sa loob ng National Penitentiary. Ayon naman sa DOJ,
ay naniniwala silang dapat nang gawin ngayon o ang dapat gawin ngayon ay pagtuunan na lamang ng pansin ang mga reforma sa Bureau of Corrections na siyang nangangasiwa ng mga piitan sa buong bansa. Relieve din tayo dahil ang tinatakutan natin na may ganong klaseng problema ay wala naman pala. So we hope na patuloy na lang yung mga reforma ho natin. Kabilang sa mga reformang gustong gawin ngayon ng Bureau of Corrections sa mga piitan, hindi lamang dito sa No Bilibid Prison ay makapaglagay sila ng CCTV camera dito sa mga sinasabing kubol ng mga PDL at pinaalis na rin yung mga bubong o mga dingding ng mga kubol para makita ng mga tauhan ng Bureau of Corrections dahil ang sinasabi nga dito ni Director General Katapang dahil sarado nga yung mga kubol, doon sila ngayon na nagsasagawa ng mga illegal tulad ng sugal, sila ay gumagamit pa rin ng illegal na droga at doon din nila itinatago sa mga kubol na yon yung mga kontrabando. At mayroon pa nga nabanggit si General Katapang, kamakailan lang ay naka-recover na sila aga ng 10 mga baril sa loob ng mga kubol at mayroon ding mga sachet ng ipinagbabawal na gamot. Yan ang ating update mula dito sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naging bagyo na ang sama ng panahon na nasa Philippine Area of Responsibility at pinangalanan itong Goring. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon nakaapekto na ang bagyo sa ilang mga lugar sa Luzon at inaasahan posibleng tumagal pa ito sa par sa loob ng 1 linggo. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo, live. Ray, may mga lugar na ba sa bansa na nakataas ang wind signal at lalakas pa ba itong bagyong Goring? Magandang tanghali, Ella, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay wala pang mga lugar na nakataas ang wind signal, pero ayon sa Pag-asa, posibleng mamayang hapon o gabi ay magkaroon na ng wind signal sa ilang lugar sa may Northern Luzon kung saan inaasahan na posibleng lumapit itong bagyong si Goring dyan sa may area na yan. At kanina nga alas 10 na umaga ito namataan ng Pag-asa sa layong 300 kilometro yan sa may silangan ng Basco, Batanes. Daglan ito ngayon lakas ng hangin na 55 km kada oras at pagbugso na aabot sa 70 km kada oras. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, yung track na ipinakikita ay ito'y kakaiba kumpara doon sa mga ibang mga bagyo. Dahil ito ay mananatili o magtatagal sa silangan ng Luzon, partikular dyan sa may dagat Pasipiko. Magkakaroon siya ng parang circular o ito yung tinatawag nila na looping track kung saan ay mag-iikot-ikot muna itong bagyong si Goring dyan sa may dagat Pasipiko. At habang ito ay nandyan sa lugar na yan, ay inaasahan ito lalakas pa. At sa Monday, posible itong umakyat sa typhoon category. At titingnan natin kung ito ba ay dadaan. Doon sa mga models kasi pinapakita na posibleng dumaan ito sa pagitan ng Batanes at ng Cagayan sa next week na ito, bago lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang naapektuhan po ngayon yung area ng Cagayan Valley at yung Cordillera Administrative Region, makakaranas po dyan ng kalat-kalat ng mga pagulan. Sa ngayon ay may epekto itong habagat dyan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na sa may Visayas area, Mimaropa, Bicol area, yung area ng Northern Mindanao at yung BARM, makakaranas din dyan ng kalat-kalat ng mga pagulan. Kaninang umaga dito sa Metro Manila, nakaranas tayo ng mga pag-ulan at ilang mga lugar pa sa bansa ay magkakaroon din ng mga localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, palalakasin nitong bagyong si Goring yung habagat o yung southwest monsoon at by Monday or by Sunday ay maaaring ito ay maramdaman natin, makaranas tayo ng malalakas na mga pag-ulan. Ella? Ray, sa supply ng tubig sa mga dam, malaki ba ang maitutulong nitong bagyo? Yes, Ella, yung hindi man directly yung bagyo ang magpaulan, pero yung habagat, nakikita natin na maaari na makadagdag doon sa tubig, sa level ng tubig sa mga dams natin, partikular dito sa Angat, Lamesa, Ipo, yung pinanggagalingan ng tubig natin dito sa Metro Manila at mga karating lalawigan.
So abangan natin kung by Monday, Tuesday, and next week, yung mga araw next week ay ito, kung magkakaroon tayo ng malakas na mga pag-ulan dahil sa habagat, Ella. Kung magtatagal ba ang bagyo sa PAR, posible ba itong magdulot ng mga landslide at pagbaha? Yung ulan, Ella, no, yung ulan na dala ng habagat ang maaaring makadulot ng mga pag-ulan o pagbaha yung sa mga areas na mararanasan yan. Yung epekto nitong si Goring, maaari na ito'y maramdaman by Tuesday or Wednesday dyan sa may area ng Northern Luzon, Cagayan and Ilocos area, yung Cordillera Administrative Region. Diyan maaari, pag dumaan dyan at area ng Batanes, dyan naman maaaring magdulot yan ng mga pag-ulan. Pero yung habagat ang most probably ang talagang magkakaroon ng malaking epekto in terms of rainfall o pag-ulan dito sa ating bansa at posible ito magdulot ng mga pagbaha at landslide. Ella. Alright, maraming salamat Ray Pelayo, live na nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Niyanig ng 5.1 magnitude earthquake ang bayan ng Bansud sa Oriental Mindoro kaninang 1:38 ng madaling araw. Naranasan ang intensity 4 sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Intensity 3 naman sa bayan ng Calapan, Pinamalayan at Rojas Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Buwak, Marinduque, Victoria, Oriental Mindoro at Gumaca, Quezon. Habang intensity 1 naman sa mga bayan ng Lemery, San Luis at Batangas City, Batangas, Abra de Ilog at San Jose Occidental Mindoro, Puerto Galera, Oriental Mindoro at sa Mauban, Quezon. Ayon sa PHIVOLCS, asahan ang mga aftershocks kaya patuloy na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga apektadong lugar. Nakaburol na ang mga labi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Ople sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Ilang opisyal ng gobyerno kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dumalaw sa unang gabi ng burol ng kalihim. Ang detalye sa balita ni Bernadette Tinoy. Bumisita kagabi sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa burol ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Toots Ople sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang Pangulo pero nauna na nitong sinabi na malaking kawalan ang biglaang pagpanaw ng kalihim. Dumating din ang ilang opisyal ng gobyerno tulad ni dating Pangulo at ngayon Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, House Speaker Martin Romualdez, Senator Cynthia Villar, Justice Secretary Crispin Remulla at OWA Chief Arnel Ignacio para magbigay pugay at pasasalamat sa yumaong kalihim at magpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak nito. Ayon kay DMW spokesperson Toby Nebrida, labis na nangungulila ang buong kagawaran sa pagkawala ni Secretary Toots na nagsilbing ina ng kagawaran. Sa kabila naman nito ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyo ng DMW sa ilalim ng pangangasiwa ni OIC Undersecretary Bernard Olalia. Ang naatasan kasing huli ni Secretary Toots ay si Undersecretary Bernard Olalia. So yun, but of course we are also awaiting further instructions from our higher authorities. Hindi naman idinitali ni Nebrida ang sanhi ng pagpanaw ng kalihim, ngunit ibinahagi na pumanaw ito dahil sa cardiac arrest. Only insofar as to say that it was immediately it was a cardiac arrest arising from complications from her health condition. Mananatiling bukas ang Heritage Memorial Park sa Taguig City para tumanggap ng bisita sa burol ng kalihim hanggang sa Lunes, August 28. Pakiusap naman ng pamilya ni Secretary Ople na sa halip na magbigay ng mga bulaklak ay maigi na lamang kung magdodonate sa Blas F. Ople Policy Center and Training Institute Incorporated. Sa ganitong paraan, anya ay may pagpapatuloy pa rin ang advokasya ng kalihim na mapangalagaan at may pagtanggol ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa. Maaari namang ideposito ang mga donasyon sa Metrobank account ng Blas F. Ople Policy Center and Training Institute Incorporated na makikita sa iyong TV screens. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Gumuho ang isang railway bridge sa Mizoram, India. 26 na construction workers ang nasawi bunsod ng trahedya. Ang detalye sa ulat ni Crez Fugaban. Gumuho ang isang railway bridge na under construction sa bayan ng Sairang sa Mizoram, India. Patay ang 26 na construction workers at sugutan naman ang 2 iba pa. Isang investigasyon ang binuksan ng State-run Railway Authority kaugnay ng sakuna. Batay sa local media, mahigit sa 40 manggagawa ang nasa site nang bumagsak ang tulay. Patuloy naman ang mga otoridad sa pag-recover ng mga labi na mga biktima. Nangyari ang trahedya habang ginagawa ang Baharbi sa Irang New Line Railway Project. Layo ng proyektong mai-connect ang Mizoram sa ibang bahagi ng bansa batay sa pahayag ng Northeast Frontier Railway. Cres Fugaban, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiwasan ang pagkakaroon ng kauna-unahang strike ng mga manggagawa sa United Parcel Service of America o UPS. Ito ay matapos aprubahan ang bagong 5-year contract para sa mga manggagawa. Narito ang ulat ni Neset Bendania. Naiwasan ng United Parcel Service of America o UPS ang unang US strike sa loob ng mahigit 25 taon. Ito ay dahil inaprobahan ng Union na kumakatawan sa mga manggagawa nito ang isang bagong 5-year contract. Ilang buwan ding nagsagawa ng negosasyon ang 2 panig kaugnay ng demand sa pagtaas ng sweldo at mas mainam na working conditions. Noong July, ipinahayag ng UPS na sumang-ayon ito sa Teamsters Union na taasan ang average na taon ng sweldo ng full-time drivers sa halagang $170,000 o 9.6 million pesos. Sa ilalim din ng kasunduan, may dagdag na 1 araw ng paid holiday, wala na ring forced overtime at magkakaroon ng dagdag air conditioning sa mga bagong model ng trucks ng kumpanya simula susunod na taon. Noon lamang nakalipas na buwan, nang magbabala ang parcel delivery giant, nabababa ang profits o kita nito dahil sa kasunduan. Ang Atlanta-based company, ang pinakamalaking package delivery company sa mundo. Mahigit sa 20 million deliveries kada araw, ang ginagawa nito sa mahigit 220 bansa sa buong mundo. Neset Bendania, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 9 hanggang 10 na nagsasabi, ang ilaw ng matuwid ay nagagalak, ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa ng aturuang maigi. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.